Ang unang tunog na sumalubong kay Lika ay ang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Iyon ang katahimikan na sumusunod sa isang tuloy-tuloy at matinis na tunog, ang tunog ng isang linyang tuwid sa heart monitor. Flatline. Nawawalan tayo ng pulso. Code Blue. Code Blue sa ICC Bed 3. Ang sigaw ng head nurse na si Ate Linda ay parang bombang sumabog sa loob ng emergency room ng St. Jude Medical Center. Ang kaninang kontroladong gulo ay naging ganap na kaguluhan. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao, ang mga yabag ng kanilang mga sapatos ay lumilikha ng nakakatararantang musika sa sahig na linoleum. Pero si Lika di makulangan na natiling nakatayo sa tabi ng kama. Baguhan pa lang siya sa ospital na iyon, 1 buwan pa lang, pero sa loob ng 3 taon niyang pagiging nurse, alam niya ang ibig sabihin ng tunog na iyon. Kamatayan. Ang pasyente, isang lalaking nasa edad 40 na isinugod dahil sa matinding allergy sa mani, ay biglang nangitim. Ang dibdib nito ay hindi na gumagalaw. Get the crash cart. Start compressions, utos ni E. Santos, ang resident doctor on duty, na halatang natataranta na rin. Isang nurse ang nagsimulang mag-compress sa dibdib ng pasyente, pero walang nangyayari. Naghahalo-halo na ang mga boses. Hindi natin siya maintubate. Nagsara na ang lalamunan niya. Anong gagawin natin, Dok? Doon napansin ni Lika. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang maliit na detalye na hindi napansin ng lahat. Isang piraso ng candy na may mani na nahulog mula sa bulsa ng pasyente nang hubarin ang damit nito kanina. Malamang ay hindi lang ito allergy. Maaaring nabulunan ito. Asphyxia. Walang oras. Alam ni Lika ang protocol. Kailangan maghintay sa surgeon. Kailangan ng tracheotomy. Pero sa bilis ng pangyayari, alam niyang hindi naaabot ang pasyente. May isa pang paraan. Isang emergency procedure na minsan lang niyang nakita sa training. Isang cricothyrotomy gamit ang isang malaking karayom. Mapanganib. Labag sa protocol para sa isang nurse. Pero nakatingin siya sa asawa ng pasyente na humahagulgol sa isang sulok, hawak ang kamay ng kanilang maliit na anak. Nakita ni Lika ang sarili niya sa mga mata ng bata, ang takot, ang pangamba. Ate Linda, hindi po ito gagana, sabi ni Lika, ang boses niya ay kalmado pero matatag. Barado po ang daanan ng hangin niya. Aspiration. Tumingin sa kanya si Ate Linda, naguguluhan. Anong sinasabi mo? Hindi na siya nagpaliwanag. Kinuha niya ang isang large bore catheter mula sa cart. Dok, kailangan po natin ang daanan ng hangin ngayon na. Maghintay tayo sa surgeon, sigaw ni E. Santos. Hindi na po siya aabot, giit ni Lika, ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos, nililinis ang liig ng pasyente gamit ang alkohol. Naramdaman niya ang cricothyroid membrane sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ito na iyon. Isang maling galaw lang tapos ang karera niya. O mas malala, tapos ang buhay ng taong ito. Bumulong siya ng isang maikling dasal. Panginoon, kayo na po ang bahala. Anong ginagawa mo, di makulangan, gulat na tanong ni Ate Linda. Bawal yan. Pero huli na. Itinusok na ni Lika ang karayom. Isang maliit na tunog ng hangin ang narinig niya, isang hiss. Ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Agad niyang ikinabit ang isang high-flow oxygen source. Dahan-dahan, ang kulay ube na balat ng pasyente ay nagsimulang maging pinkish. Ang linya sa monitor na kanina'y tuwid, nagsimulang magpakita ng maliliit na alon. May pulso na ulit. Mahina, pero naroon. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Napangiti si Lika, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Tagumpay. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng EC. Pumasok si E. Ramon Montdelfierro. Kung ang kaguluhan kanina ay parang bagyo, ang pagdating niya ay parang bigla ang pagtigil ng mundo. Tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na katad sa sahig at ang nagbabalik na beep-beep-beep ng heart monitor. Si E. Del Fierro ay hindi lang basta isang surgeon. Siya ang anak ng may-ari ng St. Jude. Isang henyo sa operating room pero kilala rin sa pagiging arogante at walang puso. Para sa kanya, ang mga tao ay nahahati lang sa dalawa, mga Del Fierro at ang lahat ng nasa ilalim nila.
Ang kanyang mga mata, malamig at matalas, ay mabilis na sinuri ang sitwasyon. Ang pasyente, ang monitor, ang mga nurse na nakayuko, at sa huli, si Lika, na hawak pa rin ang catheter sa lig ng pasyente. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay may bigat. Inaasahan ni Lika ang kahit isang tango ng pagkilala, isang senyas na tama ang ginawa niya. Pero ang lumabas sa bibig nito ay parang yelo. Anong ginawa mo? Tanong niya, ang boses ay mahina pero may talim. Dok, na-stabilize ko na po siya. May airway obstruction pod. Simula ni Lika pero pinutol siya nito. Hindi kita tinatanong kung anong nangyari, sabi ni E. Del Fierro. Ang mga mata ay nakatitig sa kamay ni Lika na nakahawak sa liig ng pasyente. Tinanong kita kung anong ginawa mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na gawin ang isang surgical procedure? Naramdaman ni Lika na nanlamig ang buo niyang katawan. Ang lahat ng mata sa silid ay nasa kanya. Ang kaninang paghanga ay napalitan ng takot at awa. Dok, kailangan po kasi mamamatay na po siya. Nautal niyang sagot. At sino ka para magdesisyon yan? Ikaw ba ang doktor dito, Miss Di Makulangan? Bawat salita ay mabagal, sinasadya, para marinig ng lahat. Ang trabaho mo ay sumunod sa utos. Hindi ang maging pabibo at unahan ang mga doktor. Paano kung nagkamali ka? Paano kung natusok mo ang carotid artery? Naisip mo ba yon? Napatungo si Lika. Ang init ng kahihiyan ay gumapang mula sa kanyang liig hanggang sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Gusto niyang isigaw na niligtas niya ang buhay ng taong ito. Pero ang mga salita ay ayaw lumabas. Para siyang sinampal sa harap ng lahat. Dalhin niyo na siya sa isi, utos ni E. Del Fierro sa ibang staff, hindi na muling tumingin kay Lika, na para bang isa lang siyang kasangkapan na hindi na kailangan. At ikaw, baling niya kay Lika, ang boses ay puno ng paghamak, bumalik ka sa nurse station. At huwag na huwag ka nang gagawa ng kahit ano nang walang direktang utos mula sa akin. Naintindihan mo? Hindi na siya hinintay sumagot. Tinalikuran na siya nito at pumasok sa operating room. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig, habang ang mga kasamahan niya ay nag-iiwasan ng tingin, bumabalik sa kani-kanilang trabaho na parang walang nangyari. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa break room, ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Pagpasok niya sa maliit at tahimik na silid, doon lang bumuhos ang lahat. Hindi luha, kundi galit. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, ang mga kuko niya ibumaon sa kanyang palad. Inaalala niya ang bawat salita, ang bawat tingin. Pabibo. Sino ka para magdesisyon? Ang sakit. Ang bigat. Hindi dahil sa napagalitan siya, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Sa mundong ito, sa ospital na ito, hindi mahalaga kung ano ang tama. Ang mahalaga ay kung sino ka. At siya, si Lika Di Makulangan, ay isang hamak na nurse lamang. Tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, nakita niya ang pangalan, Brenda Pinsan. Ang nag-iisa niyang pamilya sa syudad. Kinuha niya ito, sinusubukang pakalmahin ang nanginginig niyang boses. Hello, Pinsan. Lika. Oh my God, okay ka lang ba? Ang boses ni Brenda sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Nakarating sa akin yung nangyari. Grabe daw yung demonyong si E. Del Fierro. Pinahiya ka daw niya sa harap ng lahat. Napapikit si Lika. Kahit ang pag-comfort sa kanya ay masakit pakinggan dahil ipinapaalala lang nito ang kahihiyan. Okay lang ako, Bren. Part of the job. Anong part of the job? Hindi tama yon. Niligtas mo yung tao, di ba? Dapat nga pasalamatan ka niya. May kaunting tawa sa dulo ng sinabi ni Brenda, isang tawang sinubukan nitong itago. Hay nako! Ganyan talaga pag mayaman at makapangyarihan. Akala mo kung sino. Hayaan mo na, Bren. Okay lang talaga ako pag sisinungaling ni Lika. O sige, basta pag kailangan mo ng kausap, tawag ka lang, ha? Ingat ka dyan sa demonyong doktor na yan. Pagkababa ng telepono, napasandal si Lika sa pader. Kahit papaano, gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya. Natapos ang kanyang shift nang walang anumang insidente. Inayos niya ang kanyang mga gamit, ang pagod sa kanyang katawan ay doblehin ang bigat sa kanyang dibdib.
Habang naglalakad siya sa pasilyo papalabas, napadaan siya sa isang opisina na bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang isang pamilyar na boses. Malamig. Otoritatibo. Boses ni Ramon Del Fierro. Hindi niya sinasadyang makinig, pero napatigil siya nang marinig ang pangalan ng ama nito. Yes, pa. Maayos na ang lahat. I handled it. May sandaling katahimikan. Isang bagong nurse. Medyo may pagka-agresibo. Pero huwag kang mag-alala, pa. Muling tumahimik, at ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Lika. Ako na ang bahala sa mga incompetent na nurse dito. Incompetent. Hindi karapat-dapat. Tumalikod si Lika, hindi na hinintay ang iba pa. Naglakad siya papalayo, ang bawat yabag niya'y mabilis at puno ng determinasyon. Hindi na pumatak ang luha niya. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang pangako sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang tapak-tapakan siya ng isang demonyong doktor na tulad ni Ramon Del Fierro. Hindi kailanman. Ang opisina ni Ramon Del Fierro ay isang santuwaryo ng katahimikan at kaayusan sa gitna ng kontroladong kaguluhan ng Jude Medical Center. Gawa sa dark mahogany ang kanyang mesa, ang mga gamit ay nakaayos ng may perpektong simetriya. Sa dingding, nakasabit ang kanyang mga diploma at parangal, bawat isa ay isang paalala, hindi lang sa iba, kundi sa sarili niya, nakarapat-dapat siya sa apelidong dinadala niya. Pero sa sandaling iyon, ang karangyaan ng silid ay parang pader na unti-unting lumiliit, sumisikip at sumasakal sa kanya. Ramon, narinig ko ang nangyari sa isi kanina. Ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo Del Fierro, ay dumadagundong mula sa speakerphone sa kanyang mesa. Hindi ito nagtatanong. Ito'y nagsasaad. It's handled, pa, sagot ni Ramon, ang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang mamahaling pluma, ang tanging senyales ng kanyang tensyon. Handled, may pang-uyam sa boses ni Don Ricardo. Ang handled ba para sa'yo ay ang hayaan ang isang bagitong nurse na magsagawa ng isang mapanganib na procedure na maaaring ikasira ng pangalan ng ospital na ito. Isang maling hiwa lang, Ramon, at headline tayo sa lahat ng dyaryo bukas. Napapikit si Ramon. Ang bigat ng apelidong Del Fierro. Hindi lang ito pangalan, isa itong korona na gawa sa salamin. Maganda tingnan, pero anumang oras ay maaaring mabasag at sumugat. The patient survived, pe. The nurse, she made the right call. Medically speaking, mahinang pag-amin niya, isang bagay na hindi niya kailanman sasabihin sa harap ng iba. Hindi iyon ang punto, dagundong ng ama. Ang punto ay ang protocol. Ang kaayusan. Ang reputasyon. Ang Jude ay hindi lugar para sa mga pabida. Dito, ang mga doktor ang nagdedesisyon. Ang mga nurse ay sumusunod. Ganoon kasimple. Siguraduhin mong maiintindihan iyan ng lahat, lalo na ng babaeng iyon. Ayokong marinig na may isa pang Del Fierro na hinahayaang yurakan ng mga empleyado. Naramdaman ni Ramon ang kirot sa huling pangungusap. Isang patutsada sa isang kamag-anak nilang nalugi sa negosyo. Sa pamilya nila, ang kahinaan ay isang kasalanan. Yes, pa. I understand, tugon niya, ang boses ay walang emosyon. Nang matapos ang tawag, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Bumuntong hininga si Ramon, ibinagsak ang pluma sa mesa, at sumandal sa kanyang upuan. Iminasahe niya ang kanyang sentido. Ako na ang bahala sa mga incompetent na nurse dito. Iyon ang sinabi niya. Isang kasinungalingan para lang mapatahimik ang kanyang ama. Dahil sa totoo lang, hindi incompetence ang nakita niya kay Lika di Makulangan kanina. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang resident doctor ay natataranta at ang ibang staff ay nagkakagulo, nanatili itong kalmado. Mabilis ang pag-iisip. Tumpak ang desisyon. Mapangahas, pero tumpak. Binuksan niya ang computer at pinanood ang recording ng TV mula sa ICC. Walang tunog pero klaro ang lahat. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Lika. Ang paraan ng paghawak nito sa karayom, matatag, walang pag-aalinlangan. Nakita niya ang ginhawa sa mukha nito nang makitang gumana ang kanyang ginawa. At nakita niya ang sarili niyang pumasok sa eksena, ang mukha ay isang blankong maskara ng otoridad, at winasak ang sandali ng tagumpay ng babae.
May kumirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya madalas maramdaman. Pagsisisi. Marahil. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Kailangan niyang gawin iyon. Ang takot sa mga mata ng ibang staff kapag nakikita siya. Kailangan niya iyon. Iyon ang tanging paraan para mapanatili ang kaayusan na hinihingi ng kanyang ama. Tumayo siya para magtimpla ng kape. Kailangan niyang lumabas sandali, makalanghap ng ibang hangin. Pagbukas niya ng pinto, natanaw niya sa dulo ng pasilyo si Lika di Makulangan, papalabas na rin ang break room. Kasunod nito ang isang babaeng hindi niya pamilyar, may dalang isang paper bag na may logo ng isang sikat na coffee shop. Ang babae ay nakangiti ng pagkatamis-tamis kay Lika. Pero napansin ni Ramon ang isang mabilis na paggalaw ng mga mata nito, isang pagsulyap sa paligid, isang pagsusuri na tumama sa direksyon niya bago muling ibinalik ang atensyon kay Lika. Parang isang mangangasong tinitingnan ang kanyang kapaligiran. Pinsan, eto na iyong kape mo. At may dala na rin akong cheesecake para sa'yo, masayang sabi ng babae, na narinig ni Ramon habang naglalakad siya papalapit sa kanila. Brenda, nag-abala ka pa, sagot ni Lika, pero baka sa boses nito ang pasasalamat. Ano ka ba? Siyempre, kailangan mo ng pampalakas ng loob. Lalo na't kailangan mong tiisin yung halimaw na doktor na iyon araw-araw, sabi ni Brenda, bahagyang nilakasan ang boses ng mapansing papalapit na si Ramon. Si Ramon ay nagpatuloy lang sa paglalakad, nagkunwaring walang narinig. Dumaan siya sa tabi nila, patungo sa pantry. Nako, pinsan, nandyan siya, bulong ni Brenda, sapat lang para marinig ni Ramon. Bigla, may narinig siyang kalabog. Paglingon niya, nakita niyang natabig ni Brenda ang isang maliit na tray ng mga gamit sa gilid ng nurse station. Nagkalat ang mga bulak at gauze sa sahig. Ay, nako. Sorry. Ang clumsy ko talaga, sabi ni Brenda, ang boses ay puno ng pagkukunwaring hiya. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga ito, at sa pagtayo niya, aksidente niyang nabangga si Ramon, na nooy maihawak ng isang tasa ng mainit na kape. Tumapon ang kape sa puting-puting coat ni Ramon. Oh my God! Doktor! Sorry po. Hindi ko po sinasadya, tarantang sabi ni Brenda, agad na kumuha ng tissue para subukang punasan ang mansa. Tinitigan lang siya ni Ramon, ang mga mata ay malamig. Nakita na niya ang ganitong mga eksena ng paulit-ulit. Mga babaeng naghahanap ng paraan para mapansin siya. Pero may kakaiba kay Brenda. Masyadong perpekto ang timing. Masyadong kalkulado ang bawat galaw. It's fine, tipid niyang sagot, kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at siya na mismo ang nagpunas. Dok, pasensya na po talaga. Ako po si Brenda, pinsan ni Lika. Binisita ko lang po siya, pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Hindi ito tinanggap ni Ramon. Tiningnan lang niya ito. Okay, sabi niya, bago tumingin kay Lika, na ngayon ay namumula sa hiya. Miss Di Makulangan, control your visitors. Pagkatapos ay tinalikuran na niya sila at bumalik sa kanyang opisina. Pagpasok niya, hindi niya isinara ng buo ang pinto. Sapat lang para hindi siya makita, pero sapat para marinig niya ang usapan sa labas. Narinig niya ang boses ni Lika. Brenda, nakakahiya. Anong ginawa mo? Sorry, pinsan. Hindi ko talaga sinasadya. Na-starstruck yata ako sa demonyo mong boss, sagot ni Brenda, may halong biro. Pero grabe siya, no? Ang songit. Nakita mo ba yung tingin niya sa'yo? Parang kasalanan mo pa. Hayaan mo na nga, sagot ni Lika, halatang pagod na. At doon, sinabi ni Brenda ang mga salitang nagpakulo sa dugo ni Ramon. Ang boses nito ay naging malambing, puno ng peking pag-aalala, isang laso na binalutan ng pulot. Alam mo ba, pinsan, bulong nito, habang nasa ako kanina, narinig ko siyang kausap yung head nurse. Sabi ni Del Fierro, muntik mo na daw mapatay yung pasyente kanina. Kaya daw dapat mas bantayan ka. Mag-ingat ka dun, Lika. Mukhang mainit ang dugo niya sa'yo. Napatigil si Ramon. Hindi niya iyon sinabi. Ang eksaktong kabaligtaran pa nga ang nasa isip niya. Pero ang babaeng ito, si Brenda, ay walang pangingiming gumawa ng kasinungalingan, ibinulong ito sa tainga ng sarili niyang pinsan para lang sirain siya. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang reaksyon ni Lika. Ang kaninang pagod sa mukha nito ay napalitan ng sakit at takot.
Ang balikat nito ay bahagyang bumagsak. Kitang-kita niya kung paanong ang laso ni Brenda ay unti-unting kumalat sa sistema nito. Dahan-dahang isinara ni Ramon ang pinto, ang tunog ng pag-click ng trangka ay parang isang hatol. Ang problema niya ay hindi lang isang mahusay pero mapangahas na nurse. Ang problema niya ay mas komplikado. Isang maskara. Isang ahas na nagbabala kayong tupa. At sa gitna ng lahat, si Lika di Makulangan na walang kamalay-malay na ang pinakamalaking panganib sa kanya ay hindi ang demonyong doktor na kinatatakutan niya, kundi ang anghel na pinsa na pinagkakatiwalaan niya. At sa unang pagkakataon, hindi galit o inis ang naramdaman ni Ramon, kundi isang kakaibang interes. Nagsimula ang lahat sa isang ugong. Isang mababa at nagbabantang ugong na tila nanggagaling sa kaibuturan ng lupa, na halos hindi marinig sa gitna ng karaniwang ingay ng ospital. Ngunit para kay Lika, na ang pandama ay tila mas tumalas pa dahil sa patuloy na takot at pag-iingat, ang ugong na iyon ay isang babala. Iyon ang tunog ng hangin sa labas, ang simula ng isang unos na paparating. Buong maghapon, si Lika ay naglakad na parang may dinadalang mga itlog. Ang mga salita ni Brenda ay parang laso na nanunuot sa kanyang isipan, umuulit-ulit na parang sirang plaka. Muntik mo na daw mapatay yung pasyente, mainit ang dugo niya sa iyo. Dahil dito, ang bawat utos ng doktor ay dinodoble niya ang pag-check. Bawat gamot na ibinibigay niya ay tinititigan niya ng paulit-ulit na para bang maisarili itong isip na maaaring magkamali. Naglakad siya sa mga pasilyo na parang anino, umiiwas sa landas ni Ify Del Fierro, takot na baka ang anino niya lang ay sapat na para magdulot ng iritasyon dito. Ilang beses silang nagkasalubong, at sa bawat pagkakataon, ramdam niya ang panlalamig ng hangin sa paligid nila. Hindi na siya nito pinapansin, pero iyon mismo ang mas nakakatakot. Ang tingin nito na tumatagos lang sa kanya, na para bang isa siyang hangin, ay mas masakit pa kaysa sa anumang masasakit na salita. Mukhang lalakas pa ang ulan, komento ni Ate Linda, ang head nurse, habang nakatanaw sa malaking bintanang salamin ng nurse station. Ang langit na kanina ay kulay abulang ay isa ng madilim na kumot na nilamon na ang araw. Ang kaninang ambon ay isa ng malakas na buhos ng ulan na humahagupit sa mga bintana na parang libo-libong maliliit na kamao. Kulog. Ang unang dagundong ay malakas at malapit, sapat para panginigin ang buong gusali. Kasabay nito, kumurap ang mga ilaw sa pasilyo. Isang beses. Dalawang beses. Isang kolektibong PI ang narinig mula sa mga pasyente at bantay na sinundan ng kaba sa kanilang mga boses. Huwag kayong mag-alala. May generator ang ospital, sigaw ng isang nurse para pakalmahin ang lahat. Pero ang mga staff, tulad ni Lika, ay nagkatinginan. Alam nilang lahat na ang generator ng AC Jude, bagamat malaki, ay may problema nitong mga nakaraang linggo. Kasunod ng isa pang mas malakas at nakabibinging kulog ay ang tunog na kinatatakutan ng lahat sa isang ospital. Ang biglaang paghinto ng lahat. Ang pagpatay ng mga makina. Ang pagkawala ng lahat ng ilaw. Blackout. Ganap na kadiliman. Ganap na katahimikan na tumagal lamang ng isang segundo, bago ito basagin ng mga sigaw, iyak ng mga bata, at mga nag-aalalang tanong. Maya-maya ay sumindi ang mga emergency light. Ang kulay pula nitong ilaw ay nagpinta ng mga nakakatakot na anino sa mga pader, ginagawang mas mukhang impyerno ang ospital kaysa isang lugar ng paggaling. Generator. Bakit hindi pa gumagana? On-duty maintenance, pakicheck ang generator set D. Hindi nag-kick in. Sa gitna ng kontroladong kaguluhan, tumunog ang telepono sa nurse station, isang matinis at desperadong tunog na para bang huling hininga. Si Lika ang pinakamalapit. Walang pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Nurse station, Lika speaking. PQ. Pediatric Hill. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa taranta. May pasyente kami, 7-year-old, post-appendectomy, biglang bumagsak ang vitals. Suspected massive internal bleeding. Kailangan na sagsi, now na. Napatayan ng tuwid si Lika, ang dugo'y tila umakyat sa kanyang ulo. Sino ang surgeon on duty? Tanong niya, kahit na parang may kutsilyong tumutusok sa kanyang sikmura, dahil alam na niya ang sagot. Si Ify Del Fierro. Papunta na siya dyan. Ihanda niyo na ang AC-3. Bumagsak ang mundo ni Lika. Sa lahat ng tao. Sa lahat ng posibleng sitwasyon.
Isang operasyon sa isang bata, sa gitna ng blackout, kasama ang doktor na naniniwalang siya ay isang banta. Ito ay isang recipe para sa kapahamakan. Ngunit ang instinct ng isang nurse ay mas malakas kaysa sa takot. Nawala sa isip niya si Brenda, ang mga kasinungalingan, ang kahihiyan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng isang batang may edad 7 na kailangan ng tulong. Ate Linda, tatawag ako sa FI. Ihanda na nila ang portable lights at battery-operated monitors. Ako na ang kukuha ng dugo mula sa blood bank, sabi niya. Ang boses ay kalmado at puno ng otoridad na ikinagulat maging ng sarili niya. Sa isang iglap, nawala ang takot. Ang natira ay ang nurse na may misyon. Pagdating niya sa suite, ang eksena ay parang kuha sa isang horror movie. Ang mga anino ay mahahaba at gumagalaw. Ang anesthesiologist ay manumanong naghahanda ng gamot sa ilalim ng liwanag ng flashlight ng isang cellphone. Ang ibang nurse ay nanginginig na naglalabas ng mga instrumento. At bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon Del Fierro. Wala na ang aroganting ekspresyon. Wala na ang mapanghamak na tingin. Ang naroon ay ang mukha ng isang general na papasok sa isang giyera na hindi siya maaaring matalo. Seryoso, nakapokus, bawat galaw ay mailayunin. Status, tanong niya, ang boses ay kalmado pero may bigat na nagpatahimik sa lahat. Is dropping, 70/40. Tachycardic at 150. Suspected bleeder sa surgical site, Doc, mabilis na sagot ng anesthesiologist. Lights. Give me all the lights you can get on the surgical field, utos ni Ramon. Di makulangan. Napatingala si Lika, nagulat na tinawag siya sa apelyido sa ganoong tono, hindi paratang kundi isang utos. Nakuha mo na ang dugo? Yes, Doc. Type O negative, 4 units, ready na po, sagot niya, ang boses ay matatag at profesional. Good. Scrub in. Ikaw ang a-assist sa akin. Narinig ni Lika ang mahinang bulungan mula sa ibang nurse. Siya. Ang baguhan. Ang incompetent. Pero walang sinuman ang nangahas na sumalungat sa desisyon ng general. Sa loob ng operating room, ang tensyon ay halos mahahawakan mo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa dalawang malaking emergency lamp at sa mga flashlight na nanginginig sa kamay ng ibang staff. Ang tanging maririnig ay ang manumanong pagbumba ng ambubag at ang desperadong tunog ng sarili nilang paghinga. Nang maihiga na ang bata sa mesa, nagsimula ang sayaw. Isang sayaw na walang musika, walang salita. Isang sayaw ng kamay, ng mga mata, ng dalawang taong kinalimutan ang lahat ng alitan para sa isang buhay na nakasalalay sa kanila. Scalpel, utos ni Ramon, ang mga mata ay hindi kumukurap. Ang kamay ni Lika ay nandoon na, iniaabot ang scalpel sa palad nito bago pa man niya matapos ang salita. Ang pagdikit ng kanilang mga kamay na maisuot na guwantes ay mabilis, pero may kuryenteng hindi maipaliwanag. Suction. Nakahanda na si Lika, inaalis ang dugong mabilis na pumupuno sa hiwa. Sa ilalim ng nag-aagawang liwanag, nakita nila ang pinagmumulan. Isang ugat na hindi nagsara ng maayos. Clamp. Inabot ni Lika ang hemostat. Bawat instrumento na hinihingi ni Ramon, alam na ni Lika kung ano. Parang nababasa niya ang isip nito. Isang sulyap lang mula kay Ramon, alam na niyang kailangan ng mas maraming ilaw sa isang partikular na lugar. Isang bahagyang tango at alam na niyang kailangan ng ihanda ang susunod na suture. Ang demonyong doktor at ang nurse na ipinahiya niya ay kumikilos na parang iisang tao, iisang isip. Ang kanilang pagtutulungan ay perpekto, isang bagay na nabubuo lamang mula sa taon ng pagsasama, pero nangyayari sa kanila sa unang pagkakataon. Matapos ang halos isang oras na parang isang buong buhay, natapos din ang pagdurugo ay nakontrol na. Ang huling tahi ay naisara na. Vitals, tanong ni Ramon, ang boses ay pagod at bahagyang paos. Destabilizing at 70/60. Heart rate down to 110. Stable na siya, Doc, sagot ng anesthesiologist, bakas ang matinding ginhawa sa boses. At sa sandaling iyon, na para bang isang himala, bumalik ang kuryente. Ang biglaang liwanag mula sa mga ilaw sa kisame ay nagpasilaw sa kanilang lahat. Kasunod nito ang ugong ng mga makina na muling nabuhay. Tapos na ang krisis. Isa-isang nagsilabasan ang mga tao sa isi,
Nag-iiwan sa kanilang dalawa ni Ramon sa gitna ng silid na puno ng mga ginamit na instrumento at mga patak ng dugo sa sahig, mga ebidensya ng laban na kanilang ipinanalo. Isang matinding katahimikan ang pumagitna sa kanila. Tinanggal ni Ramon ang kanyang maskara, at nakita ni Lika ang kanyang mukha, basang-basa ng pawis, may mga linya ng pagod, pero wala na ang dating pagkasuklam sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Respeto. Biglang bumigay ang mga binti ni Lika. Ngayon lang niya naramdaman ang matinding pagod. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya kanina ay biglang nawala. Napasandal siya sa isang mesa at dahan-dahang napaupo sa sahig, hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod. Nakita niya si Ramon na napasandal din sa pader sa tapat niya, napapikit at dahan-dahan ding napaupo sa sahig. Pareho silang pagod. Parehong walang lakas. Parehong nasa sahig. Sa sandaling iyon, wala ng doktor, wala ng nurse. Dalawang tao lang na kapwa pagod. Tumagal ng ilang minuto ang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang sabay na paghinga at ang ritmikong beep-beep-beep ng monitor na nagpapatunay na ligtas na ang bata. Sa gitna ng pagod at katahimikang iyon, gumalaw si Lika para iunat ang kanyang binti. Sa paggalaw niya, ang likod ng kanyang kamay na nakapatong sa malamig na sahig ay aksidenteng dumampi sa kamay ni Ramon. Isang aksidente. Isang maliit, halos hindi mararamdamang pagdampi. Pero ang epekto ay parang isang malakas na boltahe ng kuryente. Naramdaman ni Lika ang isang biglaang init na gumapang mula sa kanyang kamay, paakyat sa kanyang braso, hanggang sa marating ang kanyang puso na biglang kumabog ng mas mabilis pa kaysa kanina sa gitna ng operasyon. Apoy at yelo. Otomatikong aalisin sana niya ang kanyang kamay, nahihiya, pero bago pa man niya ito magawa, naramdaman niyang hindi rin gumalaw si Ramon. Hindi nito inalis ang kamay. Nanatili itong nakadikit. Ang init ng balat nito sa lamig ng balat niya. Nanigas si Lika. Hindi siya makahinga. Tumingin siya kay Ramon. Nakapikit pa rin ito, pero ang panga nito ay bahagyang tumigas. Alam niyang naramdaman din nito iyon. Ang apoy. Ang kuryente. Ang kamay na iyon, ang kamay na nagligtas sa bata, ang kamay na pag-aari ng demonyong doktor, ay hindi umaalis sa tabi ng kamay niya. At sa sandaling iyon, sa loob ng malamig at duguan na operating room, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, alam ni Lika na may isang bagay na nagbago. At hindi na niya ito maibabalik pa. Kinagabihan, hindi nakatulog si Ike Ramon Del Fierro. Sa karangyaan ng kanyang kondominium, unit na tanaw ang buong syudad, ang dapat sana ipayapang gabi ay ginambala ng isang alaala. Isang alaala na hindi tungkol sa dugo o sa bingit ng kamatayan, kundi sa isang simpleng pagdampi ng kamay sa sahig ng operating room. Ang kuryente. Ang init. Ang katahimikan. Ilang beses siyang bumangon para uminom ng tubig, pilit na iwinawaksi ang pakiramdam na iyon. Isang aksidente lang. Isang reaksyon ng dalawang taong pagod. Ganoon lang iyon. Pero habang sinasabi niya ito sa sarili, alam niyang nagsisinungaling siya. Mayroong higit pa roon. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag at lalong hindi niya gustong aminin. Kinabukasan sa ospital, may nagbago kay Ramon. Ang dating pasilyo na nilalakaran niya na parang pag-aari niya ay tila nagkaroon ng bagong dimensyon. Ang kanyang mga mata, na dati nakatingin lang ng diretsyo o sa chart na hawak niya, ay nagsimulang gumala. Hinahanap siya. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para siguraduhin hindi ito gagawa ng isa pang mapangahas na bagay. O siguro dahil sa ibang dahilan. Natagpuan niya ito sa pediatric ward. Hindi niya ito nakita agad, narinig niya muna ito. Isang malambing na tawa na sinundan ng hagikik ng isang bata. Dahan-dahan siyang lumapit sa may pinto ng isang silid, sapat lang para makita ang loob nang hindi siya napapansin. Naroon si Lika, nakaupo sa gilid ng kama ng batang inoperahan nila kagabi. Ang bata, isang batang babae na may dalawang tirintas, ay nakangiti na ngayon, ang maputlang kulay ng pisngi nito ay napalitan na ng bahagyang pamumula. Hindi sila nag-uusap tungkol sa sakit o sa gamot. Ang ginagawa ni Lika ay isang bagay na mas simple at mas malalim. Ginamit niya ang liwanag mula sa bintana at ang kanyang mga kamay para gumawa ng mga anino sa pader. Isang kuneho. Isang aso. Isang ibon na lumilipad. Bawat anino ay sinasabayan niya ng isang kwento,
ang boses niya ay malambing at puno ng mahika. Napanood ni Ramon ang pagtawa ng bata, isang tunog na purong-puro at walang bahid ng sakit. Napanood niya ang ngiti sa mga labi ni Lika, isang ngiti na hindi pilit, hindi para sa mga doktor o sa ibang nurse. Isang ngiting totoo na nagmumula sa isang lugar sa puso niya na hindi pa nararating ng anumang pait ng mundo. Sa sandaling iyon, hindi si Nurse Di Makulangan ang nakita ni Ramon. Nakita niya si Lika. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na malapit sa paghanga. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinunit. Anong ginagawa mo dito, miss? Hindi ba dapat nagra-rounds ka? Ang boses ay pag-aari ni E.C. Cuevas, isang mas matandang doktor na kilala sa pagiging masungit at makaluma. Pumasok ito sa silid na parang hari, ang tingin ay puno ng paghamak habang nakatingin kay Lika. Agad na tumayo si Lika, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang isang bulang pinuto. Doc, check ko lang po ang pasyente. Katatapos lang po ng rounds ko. Pag-check ba ang tawag dyan, turo ni E.C. Cuevas sa pader kung saan naglalaro pa ang mga anino. O paglalaro? Ang mga nurse sa panahon ngayon, imbis na magtrabaho, naglilibang pa. Tandaan mo, ineng, binabayaran ka para mag-alaga, hindi para maging entertainer. Namula ang mukha ni Lika sa hiya. Napatungo siya, hindi makatingin. Sorry po, Doc. Nasa labas pa rin si Ramon, nakatayo sa dilim ng pasilyo, nagmamasid. Ang karaniwang reaksyon niya ay ang sumang-ayon kay E.C. Cuevas. Protocol. Efficiency. Trabaho lang. Iyon ang mga batas na sinusunod niya. Pero habang nakikita niyang yumuyuko si Lika, tinatanggap ang panlalait na hindi niya dapat matanggap, may kumulo sa loob niya. Ang imahe ng babaeng buong tapang na humawak ng karayom sa isihi. Ang babaeng kasama niyang lumaban para sa buhay ng batang ito sa gitna ng dilim, ay hindi karapat-dapat sa ganitong pagtrato. Humakbang siya palabas ng anino at pumasok sa liwanag ng silid. May problema ba dito, G. Cuevas? Tanong ni Ramon, ang boses ay kalmado pero mailamig na nagpatigil sa lahat. Gulat na napalingon si E. Cuevas. Jeff Del Fierro. Wala naman. Sinasabihan ko lang itong nurse na huwag sayangin ang oras ng ospital. Naglakad si Ramon palapit, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay E. Cuevas, kundi sa bata sa kama. Ang emosyonal na paggaling ng isang pasyente ay kasing halaga ng kanyang pisikal na paggaling, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Lalo na sa isang bata na dumaan sa isang malaking trauma. Ang ginagawa ni Nurse Di Makulangan ay isang mahusay na halimbawa ng holistic patient care. Napatanga si E. Cuevas. Namutla ang kanyang mukha na parang naubusan ng dugo. Si Lika naman ay napatingala, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumingin si Ramon kay E.C. Cuevas sa unang pagkakataon. Kung wala ka ng ibang kailangan, marami pa kaming dapat gawin. Hindi iyon isang pakiusap. Isa iyong utos. Walang imik na tumango si E.C. Cuevas, at mabilis na umalis sa silid, ang kanyang dignidad ay naiwang pira-piraso sa sahig. Naiwan ang katahimikan. Tumingin si Ramon kay Lika, na nakatitig pa rin sa kanya, ang bibig ay bahagyang nakabukas. Continue your rounds, Miss Di Makulangan, sabi niya, bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo, na para bang nagulat din siya sa sarili niyang ginawa. Hindi na muling nag-cruise ang landas nila sa buong maghapon. Ngunit ang insidenteng iyon ay kumalat sa buong ospital na parang apoy. Ipinagtanggol ni E.C. Del Fierro ang baguhang nurse. Isang balitang halos kasing imposible ng pag-ulan ng yelo sa Pilipinas. Kinahapunan, habang abala si Lika sa nurse station, dumating si Brenda, may dalang paper bag na puno ng pagkain. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng dati, pero nang makita ni Ramon mula sa kanyang opisina ang pagdating nito, may naramdaman siyang inis. Pinsan! Eto, merienda. Balita ko, may bago kang tagapagtanggol, sabi ni Brenda, ang boses ay naglalaro. Nakita ni Ramon ang pamumula sa pisngi ni Lika. Huwag mo na lang pansinin yon. Nagkataon lang. Sus, nagkataon. Baka type ka nun, biro ni Brenda, habang kiaksidenteng iisinasagi ang kanyang balakang sa isang maliit na tray ng mga bagong isterilisang instrumento na maingat na inayos ni Lika. Crash! Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay umalingaw sa istasyon.
Nagkalat ang mga hemostat, gunting at forceps. Ay, nako. Brenda, gulat na sabi ni Lika. Oh my God. Sorry, pinsan. Ang clumsy ko talaga. Sorry, sabi ni Brenda, ang mukha ay nagpapakita ng labis na pagkagulat at pagsisisi. Lika, ano ba yan? Ingat naman. Alam mo kung gaano katagal isterilisa yan, saway ni Ate Linda, na hindi nakita ang buong pangyayari. Sorry po, At Linda. Ako na po ang mag-aayos, sabi ni Lika, agad na yumuko para pulutin ang mga gamit, ang mukha ay puno ng hiya at frustrasyon. Ngunit si Ramon, na nanonood mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina, ay nakita ang lahat. Nakita niya ang sinadyang pagsagi ni Brenda. Nakita niya ang mabilis na pagsulyap nito para siguraduhing may nakakakita. Nakita niya ang peking pagkagulat. At nakita niya ang isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngisi sa labi ni Brenda habang si Lika ay pinapagalitan. Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Ang babaeng ito ay isang ahas. At si Lika, sa kanyang kabaitan, ay walang kamalay-malay. Hinintay niyang matapos ang shift. Nakita niyang malungkot na nag-aayos ng gamit si Lika, halatang apektado pa rin sa nangyari. Sinundan niya ito ng tingin habang naglalakad ito palabas, patungo sa parking lot. Ito na. Hindi niya alam kung bakit niya gagawin ito. Pero kailangan niyang gawin. Mabilis siyang naglakad, naabutan ito bago pa man ito makarating sa kotse nito. Huminto siya sa harap nito, hinaharangan ang daan. Nagulat na napatingala si Lika. Doc. Ace Del Fierro. Tinitigan siya ni Ramon, sinusubukang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi siya sanay sa ganito. Ang mga salita ay tila ayaw lumabas. Miss Di Makulangan, simula niya, ang boses ay mas formal at mas matigas kaysa sa gusto niya. Pinanood niya ang paglunok ni Lika, naghihintay ng isa na namang sermon. May utang akong kape sayo. Napatanga si Lika. Ang kanyang mga mata ay kumurap, naguguluhan. Pipo. Hindi na inulit ni Ramon ang sinabi niya. Nakatitig lang siya, hinahayaan ang mga salitang iyon na manatili sa hangin sa pagitan nila, isang hindi inaasahang alok na nagbago sa lahat. Ang coffee shop ay isang maliit na lugar na nakatago sa isang eskinita malapit sa Jude, isang lugar na pinupuntahan ni Lika kapag gusto niyang takasan ang amoy ng antiseptiko at ang bigat ng mundo. Ngunit sa gabing iyon, ang pamilyar na amoy ng bagong giniling na kape at ang malambing na tunog ng acoustic music ay parang bago at nakakakaba. Nakatayo siya sa labas, kinakagat ang kanyang labi, pinagmamasdan si Iki Ramon Del Fierro na nasa loob na, nakaupo sa isang mesa sa sulok. Ang demonyong doktor. Ang anak ng may-ari. Ang lalaking ipinagtanggol siya. Ang lalaking nagyaya sa kanya ng kape. Ang lahat ng katauhan nito ay naglalaban-laban sa isip ni Lika. Ginagawa siyang hindi sigurado kung dapat ba siyang tumuloy o tumakbo palayo. May utang akong kape sayo. Hindi iyon isang tanong. Hindi rin isang pakiusap. Isa iyong pahayag. Kaya heto siya ngayon, huminga ng malalim at itinulak ang salaming pinto. Pagpasok niya, agad na napatingin si Ramon. May kakaiba sa mga mata nito sa labas ng ospital. Wala na ang lamig, ang otoridad. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Pag-aalinlangan? O baka naman ka ba? Miss Di Makulangan, sabi nito, bahagyang tumayo bilang paggalang. Lika na lang po sa labas ng ospital, mahina niyang sagot, umupo sa silyang nasa tapat nito. At, mo na lang din, tugon nito na ikinagulat niya. Ang unang ilang minuto ay napuno ng isang nakakailang na katahimikan. Pareho silang nakatingin sa menu na para bang iyon ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Si Lika ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Ramon naman ay halatang hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Pasensya na kanina, basag ni Lika sa katahimikan. Doon sa nangyari kay Is Kevas. At sa pagyaya mo. Hindi ko inaasahan. Tumingin si Ramon sa kanya. You did a good job with that kid. Both in the chi and in her room. Ace Kivas was out of line. Ang simpleng pag-amin na iyon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa puso ni Lika. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakita siya. Hindi bilang isang uniforme, hindi bilang isang pangalan sa listahan ng empleyado, kundi bilang isang tao.
Dumating ang waiter at umorder sila, isang black coffee para kay Ramon, at isang latte na may maraming whipped cream para kay Lika. Nang dumating ang kanilang mga kape, ang pag-uusap ay nagsimulang dumaloy ng mas natural. Hindi nila pinag-usapan ang ospital. Sa halip, napunta ang usapan sa mga bagay na mas personal. Nalaman ni Lika na si Ramon ay mahilig sa mga lumang libro at classical music, mga bagay na hindi mo akalain sa isang taong mukhang gawa sa bakal at yelo. Nalaman naman ni Ramon na si Lika ay lumaki sa probinsya, at ang pangarap niya ay hindi lang maging isang nurse, kundi magkaroon ng isang maliit na klinik balang araw para sa mga taong walang kakayahang magpagamot. Kaya ka pumasok sa Jude? Para sa experience, tanong ni Ramon. Para po sa experience at para sa sweldo, pag-amin ni Lika na may bahagyang tawa. Kailangan para sa pamilya. Pamilya? Opo. Si Brenda, yung pinsan ko. Kami na lang dalawa ang magkasama dito sa syudad. Nagtutulungan kami. May init sa boses ni Lika tuwing binabanggit niya ang pinsan, isang bagay na napansin ni Ramon at nagbigay ng kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya sinabi ang nakita niyang pananabotahe ni Brenda kanina. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, may sinabing biro si Lika. Isang simpleng biro tungkol sa kanyang pagkabata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang isang bagay na mas nakakagulat pa kaysa sa isang himala. Tumawa si Ramon Del Fierro. Hindi isang pilit na tawa. Hindi isang sarkastikong ngisi. Isang totoong tawa na nagmula sa kanyang dibdib, na nagpanginig sa kanyang balikat at nagpalabas ng mga maliliit na guhit sa gilid ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang demonyong doktor. Ang natira ay Simon, isang lalaking may ngiti na kayang magpatigil ng oras. Napatulala si Lika. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Kilig. Iyon ang salita. Isang salitang matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit sa labas ng coffee shop, sa kabilang panig ng kalsada, may isang pares ng mga matang nakamasid mula sa dilim. Si Brenda. Sinundan niya si Lika. Nakita niya itong pumasok sa coffee shop. Nakita niya itong umupo sa harap ni Isi Del Fierro. At ngayon, nakikita niya ang eksenang hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Nakikita niya ang pagtawa ni Ramon. Nakikita niya ang pagkatulala ni Lika. Nakikita niya ang isang koneksyon na nabubuo sa pagitan nilang dalawa, isang koneksyon na dapat ay para sa kanya. Ang inggit ay parang asido na umakyat mula sa kanyang sikmura, sinusunog ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hawak niyang cellphone. Bawat ngiti ni Lika, bawat sulyap ni Ramon, ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Bakit laging siya? Sigaw ng isip ni Brenda. Simula pagkabata, laging si Lika. Ang mabait. Ang magaling. Ang bida. At ako, laging ang anino lang niya. Ang pinsan na umaalalay. Dapat sa akin yan. Ang buhay na yan, ang lalaking yan, dapat sa akin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang tinitipa ang isang mensahe sa kanyang cellphone, hindi para kay Lika, kundi para sa isang taong alam niyang makikinig. Umuwi si Lika sa kanilang apartment na parang lumulutang sa alapaap. Ang pakiramdam ng kilig at pag-asa ay sumasayaw sa kanyang dibdib. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Brenda sa sofa, nanonood ng Z, pero halatang naghihintay. "O, gabi ka na yata, pinsan," tanong ni Brenda, ang boses ay sobrang tamis. "Ah." "Nagkape lang kasama ng isang kaibigan," sagot ni Lika, hindi mapigilan ang maliit na ngiti. Tumayo si Brenda, lumapit sa kanya, at niyakap siya. "Pinsan, masaya ako para sa'yo. Kung sino man yan, basta masaya ka." Ngunit habang nakayakap ito, bumulong ito sa kanyang tainga, ang boses ay biglang naging seryoso at puno ng pekeng pag-aalala. "Pero mag-iingat ka, ha? Lalo na kung yang kaibigan mo ay si Isi Del Fierro." Humiwalay si Brenda sa yakap at tinitigan siya sa mata. Ang mga lalaking tulad ni Isi Del Fierro, laruan lang ang tingin sa mga babaeng tulad natin. Gagamitin ka lang niya. At kapag nagsawa na siya, itatapon ka na lang na parang basura. Ayokong makita kang masaktan, Lika. Ayoko talaga. Ang mga salita ay binitiwan na parang isang sumpa. Ang kilig na naramdaman ni Lika kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na takot.
Ang ngiti ni Ramon, ang tawa nito, ang init ng kanilang pag-uusap, lahat ay biglang kinuwestiyon ng lason sa mga salita ni Brenda. Nawala ang ngiti sa labi ni Lika. Napalitan ito ng pag-aalinlangan. Paano kung tama si Brenda? Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap para kay Ramon. Ang kape kasama si Lika ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang sarili na matagal na niyang isinara, isang pinto patungo sa isang bagay na malapit sa init, sa normalidad. Ngunit ang mga salita ni Brenda, na narinig niya mula sa labas ng apartment ni Lika, dahil hindi niya mapigilang mag-alala at magmasid mula sa kanyang sasakyan sa kabilang kalye, ay mabilis na isinara ang pinto na iyon. Nakita niya ang epekto nito kay Lika. Ang dating takot sa kanya ay napalitan ng isang pader ng yelo na mas malamig pa kaysa sa pader na dati niyang itinayo. Umiiwas ito ng tingin. Ang mga sagot nito sa utos niya ay propesyonal pero walang buhay. Ang kislap sa mga mata nito na nakita niya sa coffee shop ay nawala, napalitan ng pag-aalinlangan at sakit. At sa bawat pag-iwas ni Lika, lalong lumalakas ang inis ni Ramon, hindi kay Lika, kundi sa sarili niya at sa ahas na si Brenda. Nasa gitna siya ng pag-aaral ng isang X-ray film sa kanyang opisina nang marinig niya ang tunog na nagpapatigil sa puso ng bawat empleyado ng ospital. Code Blue. Code Blue. Zayu Wing, Room 502. Code Blue. Napatayo si Ramon. Ilayu Wing. Room 502. Si Ingres Gonzaga. Isang matandang mayaman na miyembro ng board at matalik na kaibigan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Kumaripas siya ng takbo. Ang kanyang isip ay mabilis na nagproseso ng mga posibleng dahilan. Post-op complication. Heart attack. Pagdating niya sa silid, ang eksena ay kaguluhan. Si Ingres Gonzaga ay nasa kama, namumula ang buong katawan, hirap na hirap huminga at may mga pantal na mabilis na kumakalat sa kanyang balat. Anaphylactic shock. Isang matinding allergic reaction. Anong nangyari? Sigaw ni Ramon habang sinusuri ang vitals ng pasyente. Dok, binigyan lang po siya ng gamot para sa kirot. Yung nireseta nyo, sabi ng isang nurse, nanginginig ang boses. Anong gamot? Ketorolac po, Doc. Imposible, sabi ni Ramon. Allergic siya sa ketorolac. Nakasulat yan sa chart niya ng malaking malaki. Kinuha niya ang chart. At doon, nakita niya. Sa ilalim ng e-medication given, nakasulat, Ketorolac 30 mv. At sa tabi nito, isang pirma na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nadimakulangan, RAM. Nasaan si Lika? Tanong niya, ang boses ay mababa at nagbabanta. Nasa pantry po, Doc, kumukuha ng tubig, sagot ng isa. Sa sandaling iyon, pumasok si Lika sa silid, walang kamalay-malay. Dok, anong nangyari? Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang tingin ni Ramon ay parang kutsilyong tumusok sa kanya. Itinuro nito ang chart. Ikaw ba ang nagbigay nito? Tiningnan ni Lika ang chart at ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ako po ang nagpirma, pero ang ibinigay ko po ay paracetamol, tulad ng nakasulat sa order sheet. Pero ketorolac ang nasa vial na ginamit mo. Sigaw ng head nurse, hawak ang isang walang lamang bote. Ito ang natagpuan sa basurahan. Hindi po yan ang ginamit ko, sabi ni Lika, ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Alam kong allergic siya. Sinicheck ko po lagi ang chart. Sapat na, sigaw ni Ramon. Huwag na tayong magtalo. Epinephrine, isa din now na. Steroids. Antihistamines. Sa sumunod na 10 minuto, ang buong team ay kumilos para isalba ang buhay ni Ingres Gonzaga. Si Ramon, sa kabila ng galit at pagkalito, ay naging isang makinang walang emosyon, nagbibigay ng mga utos na nagligtas sa pasyente mula sa bingit ng kamatayan. Nang maging stable na ang pasyente, dumating ang bagyo. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Ricardo Del Fierro. Ang kanyang mukha ay kulay ube sa galit, ang bawat ugat sa kanyang lieg ay tila sasabog. Kasunod niya ang 2 security guard. Anong nangyayari dito? Dagundong ng kanyang boses. Muntik nang mamatay ang isa sa pinakamahalagang tao sa ospital na ito dahil sa kapabayaan. It's under control, simula ni Ramon. Huwag mo akong kausapin, putol ng ama.
Ang mga mata nito ay parang apoy na nakatutok kay Lika, na ngayon ay umiiyak na sa isang sulok. Ikaw! Lumapit ka dito! Nanginginig na lumapit si Lika. Dahil sa'yo, muntik masira ang pangalan ng ospital na ito. Dahil sa'yo, muntik kaming makasuhan. Hindi ko alam kung tanga ka o sinadya mo ito, pero wala akong pakialam. Hindi ko po sinasadya, sir. Hindi ko po talaga ginawad. Hagulgol ni Lika. Security, utos ni Don Ricardo. Samahan niyo ang babaeng ito palabas. Siguraduhin niyong hindi na siya muling makakatapak sa ospital na ito. At tatawagan ko ang abogado natin. We will revoke her license. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakapagtrabaho kahit saan. Ang hatol ay binitiwan na. Para kay Don Ricardo, tapos na ang usapan. Ang dalawang guard ay nagsimulang maglakad palapit kay Lika. Napatingin si Ramon kay Lika. Nakita niya ang purong takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito. At naalala niya ang lahat. Ang babaeng matapang sa ECC. Ang babaeng may malambing na tawa sa pediatric ward. Ang babaeng nakasama niya sa isang sandali ng katahimikan sa coffee shop. Tumingin siya sa kanyang ama. Nakita niya ang walang awang galit, ang pagpapahalaga sa reputasyon higit sa tao. Ang mundong kinagisnan niya. Ang mundong sinusubukan niyang takasan. Sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili. Habang papalapit ang mga guard kay Lika, humakbang si Ramon. Isang hakbang lang, pero parang 1,000 milya ang layo. Huminto siya sa pagitan ni Lika at ng kanyang ama. Hinarangan niya ito. Hindi siya aalis. Ang boses ni Ramon ay hindi malakas, pero may bigat at otoridad na nagpatigil sa buong silid. Maging ang mga machine ay tila tumahimik. Napatingin si Don Ricardo sa sariling anak, hindi makapaniwala. Anong sinabi mo? Sabi ko, hindi siya aalis, ulit ni Ramon, mas matatag ngayon, ang mga mata ay nakikipaglaban sa mga mata ng kanyang ama. Nababaliw ka na ba? Nakita mo ang ebidensya. Ang pirma niya. Ang vial. May mali sa ebidensya, sabi ni Ramon. Hindi ko pa alam kung ano, pero hindi niya ito ginawa. At paano ka nakakasiguro? Tanong ng ama, may pang-uyam. Tumingin si Ramon sa likod niya, sa mga mata ni Lika na puno ng luha pero ngayon ay may bahid ng pagtataka. At bumalik ang tingin niya sa kanyang ama, ang kanyang desisyon ay buo na. Ang kanyang paninindigan ay hindi na matitinag. Naniniwala ako sa kanya. Isang sagot na kasing simple at kasing lakas ng isang lindol. Kung may kailangang managot sa nangyari sa silid na ito, pagpapatuloy ni Ramon, ang kanyang boses ay umalinggaw-ngao sa nakabibinging katahimikan. Sabay kaming mananagot. Ang mga salita ni Ramon, sabay kaming mananagot, ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa katahimikan na sumunod dito. Ang mukha ni Don Ricardo ay nagbago mula sa galit patungo sa isang bagay na mas malalim, pagkadismaya sa sariling anak. Walang imik, tinalikuran niya ang lahat at mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang krisis ay napigilan, pero ang unos ay nagsisimula pa lamang. Ang ginawang pagtatanggol ni Ramon kay Lika ay naging sentro ng usap-usapan sa buong ospital. Ngunit hindi ito naging madali. Si Lika ay suspendido habang isinasagawa ang investigasyon. Si Ramon naman ay kinailangang harapin ang malamig na pakikitungo ng kanyang ama at ang mapanuring tingin ng ibang mga doktor na naniniwalang pinoprotektahan niya ang isang palpak na nurse dahil sa personal na dahilan. Ngunit para kay Lika, ang ginawa ni Ramon ay isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Kahit na pinagbabawalan siyang pumasok sa ospital, ang katotohanang may isang taong naniwala sa kanya at ang taong iyon ay si Ramon Del Fierro ay nagbigay sa kanya ng lakas. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang shift, si Ramon ay dumidiretso sa apartment ni Lika. Hindi bilang manliligaw kundi bilang isang investigador. Sa maliit na sala ni Lika at Brenda, ikinakalat nila ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa kaso. Kailangan nating patunayan na hindi ikaw ang nag-iniksyon ng ketorolac, sabi ni Ramon isang gabi habang nakatitig sa kopya ng medication chart. Pero paano? Pirma ko ang nandoon, sagot ni Lika. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Si Brenda ay tahimik na nagtitimpla ng kape para sa kanila, ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala para sa pinsan. May mali dito, Lika.
Nararamdaman ko, giit ni Ramon. Imposibleng hindi mo napansin ang allergy warning. Masyado kang maingat. Sa loob ng 2 araw para silang mga detective. Pinag-aralan nila ang schedule ng mga nurse, ang logbook ng pharmacy, at ang footage. Ang footage ang pinakamahalaga. Ito, sabi ni Ramon, itinuturo ang monitor ng kanyang laptop. Ito yung oras na kinuha mo ang gamot mula sa medication cart. Kitang-kita sa video si Lika na binubuksan ang cart. Kinuha niya ang isang maliit na vial, ipinakita ito sa camera, isang standard operating procedure, at malinaw na mababasa ang label, paracetamol. Ayan. Ayan ang patunay, masayang sabi ni Lika. Wait, sabi ni Ramon, ni-rewind ang video. Tingnan mo ito. Sa video, pagkatapos kunin ni Lika ang gamot, tumalikod siya para ihanda ang syringe. Sa sandaling iyon, dumaan sa likod niya ang isang nurse na may dalang tray. May isa pang nurse na pumasok sa eksena. May isang janitor na nagpupunas ng sahig. Mayroong 3 segundong kaguluhan kung saan natakpan ng ibang tao ang medication cart. Pagkatapos ng 3 segundo, bumalik si Lika sa cart para kunin ang alcohol swab at umalis na. 3 segundo, bulong ni Ramon. Sapat na panahon para may magpalit ng vial. Tumingin sila sa isa't isa, parehong iniisip ang isang bagay. Sino? Kinabukasan, iprinisinta ni Ramon ang video sa hospital board. Ang ebidensya ay malinaw. Hindi man ito direktang itinuturo kung sino ang salarin, sapat na ito para magtanim ng duda sa pagkakasala ni Lika. Pero ang nagpabago sa lahat ay isang maliit na detalye na napansin ni Lika habang paulit-ulit nilang pinapanood ang video sa 100 beses. Teka, sabi niya, idinikit ang mukha sa screen. Si Nurse Reyes yun, di ba? Yung dumaan sa likod ko. Pero wala siyang ginawa. Tingnan mo ang kamay niya, putol ni Lika. May suot siyang singsing na may malaking pulang bato. Laging suot ni Nurse Reyes yun. Pero sa video, wala. Napatingin si Ramon. Tama si Lika. Ang daliri ni Nurse Reyes ay walang singsing. At tingnan mo yung sapatos, dagdag ni Lika, ang boses ay nanginginig sa excitement. Size 6 ang paa ni Nurse Reyes. Yung sapatos ng nurse na iyan mukhang mas malaki. Mukhang size 8. Katulad ng sapatos ni Brenda. Nagkatinginan sila. Si Brenda. Pero impossible. Bakit niya gagawin iyon? Pero ang duda ay naitanim na. Sa huli, dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya laban kay Lika, ang board ay nagdesisyon na i-clear ang pangalan niya, ngunit may mahigpit na babala. Hindi ito isang ganap na tagumpay, pero sapat na. Siya ay malinis. Makakabalik na siya sa trabaho. Sa gabing iyon, para mag-celebrate, nagkita sila ni Ramon sa rooftop ng ospital. Ang lugar na iyon, na dati simbolo ng kapangyarihan ng mga Del Fierro, ay naging kanlungan nila. Ang hangin ay malamig, pero ang pakiramdam sa pagitan nila ay mainit. Tanaw nila ang libo-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Salamat, Mon, sabi ni Lika, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Naniwala ka sa akin kahit lahat sila ay hinusgahan na ako. Sinabi ko sa'yo, sagot ni Ramon, nakatingin sa mga ilaw ng syudad pero ang isip ay nasa babaeng katabi niya. Alam kong hindi mo gagawin yun. Pero bakit? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ng pagiging masungit mo, ng pagpapahiya mo sa akin, bakit ka naniwala? Humarap si Ramon sa kanya. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing anino sa kanyang mukha, ginagawang mas malalim ang kanyang mga mata. Dahil sa loob ng operating room na iyon, sa gitna ng dilim nakita ko kung sino ka talaga. At ang taong iyon ay hindi kayang manakit ng iba. Ang pag-amin na iyon ay humaplos sa puso ni Lika na parang isang malambing na musika. Ang lahat ng pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. Dahan-dahan, humakbang si Ramon palapit sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Lika. Pinupunasan ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Ang pagdampi ng kanyang balat ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa buong katawan ni Lika. Tumingala siya, at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Ramon. Wala nang demonyong doktor. Wala nang hamak na nurse. 2 tao lang na pinaglapit ng unos.
At sa ilalim ng kalangitan ng gabi, sa gitna ng hangin ng tagumpay at ng mga hindi pa nasasagot na tanong, dahan-dahang inilapit ni Ramon ang kanyang mukha. Ipinikit ni Lika ang kanyang mga mata. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na nagsimula sa pasasalamat, lumalim sa paghanga, at nag-apoy sa isang damdaming matagal na nilang itinatago. Isang halik na nangangako ng bagong simula, isang halik sa gitna ng unos. Ngunit sa kabilang dako, sa isang madilim na silid, alam ni Brenda na nabigo ang kanyang plano. Ang galit at inggit sa kanyang puso ay mas lalo pang umalab. Kung hindi makuha sa santong dasalan, daanin na sa santong paspasan, bulong niya sa sarili. Oras na para gamitin ang huling baraha. Ang alas na sisira hindi lang sa kanilang pag-iibigan, kundi sa kanilang mga pagkatao. Kinabukasan, habang si Ramon ay masayang naglalakad sa pasilyo, may isang bagay na sinadyang ihulog sa kanyang daraanan. Si Brenda, na may peking ngiti. Ay, sorry po, doktor, sabi nito, habang yumuyuko para kunin ang isang luma at gasgas na wallet. Okay lang, sagot ni Ramon, handa nang maglakad palayo. Pero aksidenteng kinabuksan ang wallet habang pinupulot ito ni Brenda. Isang lumang litrato ang nahulog mula dito at dumausdos sa sahig, huminto mismo sa paanan ni Ramon. Otomatiko niya itong pinulot para ibalik. Ngunit nang makita niya ang nasa litrato, ang kanyang mga daliri ay nanigas. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang nasa kupas na larawan ay isang batang babae na may maningning na ngiti, nakatayo sa tabi ng isang lalaking may mabait na mukha. Ang batang babae ay si Lika, walang duda. Ngunit ang lalaking katabi niya. Kilalang-kilala ni Ramon ang mukhang iyon mula sa mga lumang litrato sa opisina ng kanyang ama. Ang mukhang kinamumuhian ng kanyang ama ng higit sa sinuman sa mundo. Si Danilo Di Maculangan. Ang kaaway. Ang traitor. Tumingala si Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at nagsisimulang panlalamig, nakatingin kay Brenda, na ngayon ay may ekspresyon ng peking pagkagulat sa mukha. Sino-sino ito? Ang litrato sa kamay ni Ramon ay parang isang piraso ng yelo na unti-unting sinusunog ang kanyang bala. Ang mga ngiti sa kupas na larawan, ang inosenteng ngiti ng batang si Lika, at ang mabait na ngiti ng lalaking si Danilo Di Maculangan, ay parang isang mapait na biro. Isang multo mula sa nakaraan na biglang nagpakita para sirain ang kasalukuyan. Tumingala siya mula sa litrato, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, at sinalubong siya ng mga mata ni Brenda na puno ng peking pag-aalala. Sino-sino ito? Ulit ni Ramon, ang boses niya ibahagyang nanginginig, isang bagay na bihirang mangyari. Ay, yan po ba, Doc? Sabi ni Brenda, kinuha ang litrato mula sa kanyang kamay. Tatay po yan ni Lika. Si Mang Danilo. Matagal na po siyang pumanaw. Di Maculangan. Ang apelyido ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng isip ni Ramon. Lika Di Maculangan. Danilo Di Maculangan. Paanong hindi niya ito naisip? Paanong naging bulag siya? Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakatakot na larawan. Ang pagpupumilit ni Lika na makapasok sa Jude. Ang mga tanong niya tungkol sa pamilya na palagi niyang iniiwasan. Isang malamig na takot at galit ang gumapang sa kanyang sistema. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isang tanga na pinaglaruan. Nasaan si Lika? Tanong niya, ang lamig ay bumalik na sa kanyang boses, mas matindi, mas mapanganib. Nasa pantry po yata, Doc, sagot ni Brenda, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tagumpay na hindi nakikita ni Ramon. Naglakad si Ramon na parang isang bagyong paparating. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay may kasamang galit. Pagdating niya sa pantry, naroon si Lika, nakangiting nagtitimpla ng kape. Ang saya mula sa kanilang halik kagabi ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Ramon. Mon! May problema ba? Hindi siya sumagot. Inilapag niya ng malakas ang litrato sa mesa sa harap ni Lika. Sino yan? Napatingin si Lika sa litrato. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si tatay. Saan mo to nakuha? Danilo Di Maculangan, sabi ni Ramon, hindi isang tanong kundi isang akusasyon. Ang tatay mo ay si Danilo Di Maculangan. Sagot ni Lika, naguguluhan sa tono ni Ramon. Bakit? Sa sandaling iyon, pumasok si Brenda sa pantry. Pinsan.
Sorry, nahulog ko yung wallet ko kanina. Nakita ni doktor, sabi nito, ang boses ay puno ng peking hiya. Pagkatapos ay bumaling ito kay Ramon. Naku, Dok, pasensya na po. Siguro po dapat sinabi ko na sa inyo noon pa. Akala ko po alam niyo na. Ang bawat salita ni Brenda ay parang langis na ibinubuhos sa apoy. Alam ang ano, tanong ni Ramon, ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Lika. Nana, ang pamilya niyo po ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya namin, sabi ni Brenda, bago tumingin kay Lika na mailuha sa mga mata. Pinsan, sorry. Hindi ko na kayang itago. Ang bigat-bigat na. Gumuho ang mundo ni Lika. Brenda, anong sinasabi mo? At sa perpektong tiempo, na para bang lahat ay nakasulat sa isang script, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ricardo Del Fierro. Ang mukha niya ay isang maskara ng galit. Malamang ay tinawagan na siya ni Brenda kanina pa. Kaya pala, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay dumadagundong sa maliit na silid. Kaya pala ipinagtatanggol mo ang babaeng yan, Ramon. Hindi mo ba alam kung sino siya? Siya ang anak ng traidor na sumira sa pangalan natin. Gi. Ang lalaking yan, sigaw ni Don Ricardo, itinuturo ang litrato. Si Danilo Di Maculangan. Kasosyo ko siya. Pinagkatiwalaan ko. Pero ano ang ginawa niya? Ninakawan niya ako. Ninakawan niya ang sarili nating kumpanya. Siya ang dahilan kung bakit halos malubog tayo. Isang magnanakaw. Isang traidor. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Lika. Hindi. Hindi totoo. Ang kanyang ama ay isang mabait at marangal na tao. Hindi po totoo yan, sigaw ni Lika, ang luha ay bumubuhos na sa kanyang mga pisngi. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Tumingin si Ramon kay Lika. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng hinalikan niya kagabi, ngayon ay parang isang estranghero. Ang mukha nito ay nababalutan ng kasinungalingan. Ang lahat ng alaala nila, ang pagtutulungan sa isi, ang tawanan sa coffee shop, ang halik sa rooftop, lahat ay nabahira ng laso ng pagdududa. Gagamitin ka lang niya. At kapag nagsawa na siya, itatapon ka na lang na parang basura. Ang mga salita ni Brenda ay umalinggaw sa isip ni Lika. Ngayon niya naintindihan. Kaya pala, bulong ni Ramon, ang boses ay basag, puno ng sakit at pagkasuklam. Kaya pala ang lahat ng ito. Ang pagpasok mo sa Jude. Ang paglapit mo sa akin. Plano mo ba to simulat sa pool? Ang sirain ako. Ang sirain ng pamilya ko bilang paghihiganti. Mon, hindi, pagmamakaawa ni Lika, sinusubukang abutin ang kanyang kamay, pero umiwas ito na para bang siya ay isang ketongin. Huwag mo akong hawakan, sabi ni Ramon, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong pader. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. Tumingin siya kay Lika na para bang diring-diri siya dito. Kaya pala. Isang malaking kasinungalingan lang pala ang lahat. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Lika. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Ang pagtataksil, hindi lang mula kay Ramon, kundi mula sa sarili niyang pinsan na nakatayo lang sa isang sulok, umiiyak ng mga peking luha, ay napakabigat. Tinalikuran siya ni Ramon at naglakad patungo sa pinto. Mon, pakiusap, maniwala ka sa akin, huling pagmamakaawa ni Lika. Ang boses ay halos hindi na marinig dahil sa paghikbi. Huminto si Ramon sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Pagkatapos ay lumabas siya, isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara nito ay parang isang putok ng baril na tumapos sa lahat. Naiwan si Lika na nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig, hindi makahinga. Nakatingin siya sa saradong pinto, sa lugar kung saan huling tumayo ang lalaking minahal niya at winasak siya. Mula sa labas, narinig niya ang sigaw ni Ramon, isang sigaw na puno ng galit at sakit, isang sigaw na para sa lahat ng staff sa pasilyo, pero alam ni Lika na para sa kanya iyon. Huwag niyo nang papasukin ang babaeng iyan dito. Sa sandaling iyon, gumuho si Lika. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang mundo ay nagkawatak-watak sa libo-libong piraso. Wala na ang lahat. Ang trabaho niya. Ang dignidad niya. Ang pag-ibig niya. Lahat ay nawala sa isang iglap.
Ang apartment ay balot sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng umuugong na ref at ang malayong ingay ng trapiko sa labas ay nagsisilbi lamang upang bigyang diin kung gaano kawalang laman ang lahat. Si Lika ay nakaupo sa maliit na mesa sa kusina, nakatitig sa isang blankong piraso ng papel. Isang oras na siyang nakaupo doon, ang ballpen ay hawak ng mahigpit sa kanyang nanginginig na kamay. Sa kanyang isipan, umuulit-ulit ang mga huling salita ni Ramon, parang isang sirang plaka na walang katapusan. Isang malaking kasinungalingan lang pala ang lahat. Huwag na huwag niyo nang papasukin ang babaeng iyan dito. Ang bawat salita ay isang hiwa. Ang bawat alaala ay isang patak ng asin sa sariwang sugat. Sa wakas, gumalaw ang kanyang kamay. Ang kaluskos ng dulo ng ballpen sa papel ay ang tanging tunog sa silid. To the management of F. Jude Medical Center. Sinulat niya ang kanyang resignation letter. Bawat letra ay mabigat, bawat pangungusap ay isang pag-amin ng pagkatalo. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel at ikinalat ang tinta ng kanyang pirma. Tapos na. Talunan na siya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa mesa, ang kahoy na malamig ay walang naidulot na ginhawa. Hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha, isang tahimik na pag-iyak na puno ng sakit, kahihiyan at pagtataksil. Paano nangyari ito? Kailan nagsimulang gumuho ang kanyang munting mundo? Bumukas ang pinto ng apartment. Pumasok si Brenda, ang mga mata ay namumugto, ang mukha'y puno ng peking pag-aalala. Pinsan eh. Simula nito, ang boses ay malambing. Lika, kumusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Hindi sumagot si Lika. Nanatili siyang nakasubsob sa mesa. Lumapit si Brenda at hinaplos ang kanyang likod. Alam kong masakit, pinsan. Hindi ko rin naman sinasadya. Nabigla lang ako kanina, hindi ko alam kung paano sasabihin. Sa pagdampi ng kamay ni Brenda sa kanyang likod, isang bagay ang nag-init sa kaloob-looban ni Lika. Hindi init ng luha. Hindi init ng lagnat. Kundi init ng galit. Isang galit na dalisay at nagliliyab, na tila tinunaw ang lahat ng lungkot at paghihinagpis sa isang iglap. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo mula sa mesa. Ang kanyang mukha, na kanina'y basang-basa ng luha, ay tuyo na ngayon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay malamig at mapanganib na kalmado. Tinanggal niya ang kamay ni Brenda sa kanyang likod na parabang ito'y isang maruming basahan. Bakit? Isang salita lang. Ngunit ang bigat nito ay yumanig sa buong silid. Natigilan si Brenda. Ang peking pag-aalala sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito. Pipinsan, anong sinasabi mo? Tinanong kita kung bakit, ulit ni Lika, ang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Ang pagtapon mo ng kape kay Mon. Ang pagbagsak mo ng tray para mapagalitan ako. Ang wallet. Ang litrato. Ang pagdating ni Don Ricardo. Lahat yun plinano mo. Bakit, Brenda? Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na kanina ay isang magulong bangungot ay naging malinaw na ngayon sa kanyang isipan. Isang perpektong kadena ng pagtataksil. Lika, nasasaktan ako sa mga paratang mo, sabi ni Brenda, sinusubukang ibalik ang mga peking luha. Paano mo nagagawang isipin yan tungkol sa akin? Ako na laging nasa tabi mo. Dahil ikaw lang ang nakakaalam, sagot ni Lika, tumatayo na ngayon, kaharap ang kanyang pinsan. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano ko gustong malaman ang tungkol sa pamilya ni Mon. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano ako takot sa ama niya. At ikaw lang ang may hawak ng litrato ni tatay. Sa wakas, ang maskara ni Brenda ay tuluyang gumuho. Ang mga peking luha ay natuyo. Ang malambing na ekspresyon ay napalitan ng isang mapait na ngisi. Ang katahimikan ay isang pag-amin. Bulong ni Brenda, ang boses ay puno ng lason. Ako nga. Bakit? Nagtatanong ka kung bakit. Bigla itong tumawa, isang tawang walang saya, puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil sawang-sawa na ako, Lika. Sawang-sawa na akong laging pangalawa sayo. Simula pagkabata, laging si Lika ang mabait, si Lika ang matalino, si Lika ang maganda ang kinabukasan. At ako lang ang pinsan. Ang anino mo. Ang taga-alalay. Humakbang ito palapit, ang mga mata ay nag-aapoy. Ang buhay na iyan.
Ang trabahong yan, ang lalaking yan, dapat sa akin ang lahat ng yan. Ako ang mas matalino. Ako ang mas deserving. Pero laging ikaw ang nakakakuha ng lahat ng hindi mo man lang sinusubukan. Kaya, plinano ko ang lahat. At dapat nga nagtagumpay ako. Kung hindi lang sana umepal yang pagkamartir mo. Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Ramon. Dahil ito ay galing sa taong itinuring niyang kapatid, sa nag-iisang pamilya niya. Ang sakit ay napakalalim, ngunit sa gitna ng sakit na iyon, may isang bagay na isinilang, determinasyon. Umalis ka, sabi ni Lika, ang boses ay mahina pero pinal. Aalis talaga ako, tugon ni Brenda, kinuha ang kanyang bag dahil tapos na ako sayo. Magsama kayo sa impyerno ng tatay mong magnanakaw. Pagkasabi noon, lumabas ito ng pinto at isinara ito ng malakas. Naiwan si Lika sa katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pagkatalo. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo. Tumingin siya sa resignation letter sa mesa, kinuha ito at dahan-dahang pinunit sa gitna. Hindi. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Lalaban siya. Para sa sarili niya. At para sa kanyang ama. Kailangan niyang linisin ang gulo. Hindi lang sa buhay niya, kundi sa literal na paraan. Pumasok siya sa kanyang silid, na siya ring silid na tinulugan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Nagsimula siyang mag-ayos, magligpit, magtapon ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Isang paraan para kontrolin ang isang bagay sa mundong wala na siyang kontrol. Habang nililinis niya ang ilalim ng kama, nahawakan ng kanyang kamay ang isang bagay na matigas at maalikabok. Inilabas niya ito. Isang lumang bowl. Maliit, gawa sa madilim na kahoy, at may kalawangin ng kandado. Ito ang bowl ng kanyang ama. Ang bowl na laging sinasabi nitong huwag bubuksan hanggat hindi pa tamang panahon. Wala na siyang pakialam sa tamang panahon. Ang panahon ngayon ay panahon ng katotohanan. Kumuha siya ng martilyo mula sa maliit na toolbox at walang pag-aalinlangang sinira ang kandado. Bumukas ang bowl sa isang kaluskos ng alikabok at lumang kahoy. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang ledger, mga resibo, at mga dokumentong hindi niya maintindihan. Amoy ng papel na tinago ng matagal. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon may isang sobre. Isang sobreng naninilaw na sa katagalan, ang sulat kamay sa labas ay pamilyar at masakit tingnan. Para kay Lika. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay isang liham na may ilang pahina, ang tinta ay medyo kupas na. Binasa niya ang unang linya at ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Para sa anak kong si Lika, kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Ang opisina ni Ramon ay naging kanyang kulungan. Sa loob ng 3 araw, hindi siya halos lumabas. Ang mga tawag mula sa mga kaibigan ay hindi niya sinasagot. Ang pagkain ay inihahatid lang sa kanyang pinto. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang mga multo ng kanyang mga salita. Isang malaking kasinungalingan lang pala ang lahat. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Huwag niyo nang papasukin ang babaeng iyan dito. Paulit-ulit. Ang bawat salita ay parang laso na siya mismo ang lumunok. Ang galit na naramdaman niya noong araw na iyon ay unti-unti nang nawawala. Ang naiiwan ay isang nakakabinging pagdududa. Sinubukan niyang isipin si Lika bilang isang mapagpanggap, isang magaling na aktres na may itinatagong masamang balak. Pero hindi tumutugma. Ang imahe na bumabalik sa kanyang isipan ay hindi ang umiiyak na babae sa pantry, kundi ang babaeng may determinadong mga mata sa isi. Ang babaeng may malambing na tawa habang gumagawa ng mga anino sa pader. Ang babaeng nakipagtinginan sa kanya sa ibabaw ng tasa ng kape, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang babaeng ang halik ay lasang tagumpay at pangako. Saan sa mga imaheng iyon ang sinungaling? Saan ang traitor? Hindi niya mahanap. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pumunta siya sa coffee shop kung saan sila unang nag-usap. Umupo siya sa parehong mesa, umorder ng parehong itim na kape. Inaasahan niyang makakahanap siya ng kapayapaan, pero ang nakita lang niya ay ang multo ng ngiti ni Lika sa bakanting upuan sa kanyang harapan. Ang sakit. Mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil. Ito ang sakit ng pagsisisi. Paano kung nagkamali siya?
Paano kung hinusgahan niya ito ng walang sapat na batayan, dala lang ng galit at ng lason mula sa nakaraan ng kanyang pamilya? Umuwi siya sa kanyang kondo na may bagong determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo, para na rin sa kanyang sariling katahimikan. Kinagabihan, nang ang buong SE Jude ay tahimik na, ginamit niya ang kanyang susi para makapasok sa Records and Archives Department ng ospital. Isang silid na malamig, madilim at amoy lumang papel. Dito itinatago ang lahat ng kasaysayan ng Del Fierro Corporation, kabilang na ang mga dokumento ng dating partnership nila. Sinindihan niya ang ilaw sa isang maliit na desk lamp at nagsimulang maghalungkat. Hinanap niya ang folder na may nakasulat na, Di Makulangan, Danilo, Partnership Dissolution, 1,978. Sa loob ng folder, naroon ang mga dokumento ng kanilang paghihiwalay. Ang audit reports na nagpapakita ng mga nawawalang pondo. Ang mga testimonya ng mga empleyado na nagsasabing si Danilo ay maluho at laging nangangailangan ng pera. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kasulatan kung saan isinasali ni Danilo Di Makulangan ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya kay Ricardo Del Fierro bilang kabayaran sa utang na hindi nito mabayaran. Tinitigan ni Ramon ang kasulatan. Naroon ang pirma ng kanyang ama. At sa ilalim nito ang pirma ni Danilo Di Makulangan. Tiningnan niyang mabuti. Mayroon siyang kurso sa arkitektura bago siya nagmedisina. Sanay siyang tumingin sa mga linya, sa mga detalye. May mali. Ang pirma ay masyadong perpekto. Masyadong malinis para sa isang taong sa pilitang isinusuko ang lahat ng pinaghirapan niya. May naalala siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang tiyahin, ang kapatid ng kanyang ama na matagal na nilang hindi nakakausap dahil sa isang alitan. Tita Elena? Mon! Napatawag ka? May nangyari ba sa papa mo? Wala po, tita. May itatanong lang po sana ako tungkol kay Danilo Di Makulangan. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Ano ang tungkol sa kanya? Naging magkaibigan po ba talaga sila ni Papa? Isang mapait na tawa ang narinig ni Ramon. Magkaibigan? Magkapatid ang turingan nila, Mon. Si Danilo ang tumulong sa papa mo na itayo ang lahat ng yan. Siya ang utak. Ang papa mo ang pera. Sila ang pinakamagaling na team. Bago-bago nangyari ang lahat. Ano po ba talaga ang nangyari, tita? Bumuntong hininga ang kanyang tiyahin. Ang alam ko lang, isang araw, bigla na lang sinabi ng papa mo na niloko siya ni Danilo. Naninakawan siya. Pero hindi ako naniwala. Kilala ko si Danilo. Hindi niya magagawa yon. Masyado niyang mahal ang pamilya mo at ang pamilya niya. Iyon lang ang kailangan ni Ramon. Pagkababa ng telepono, bumalik siya sa archives. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang folder ng dissolution ang hinanap niya. Hinanap niya ang folder ng incorporation, ang mga dokumento noong itinatag ang kumpanya. At naroon ang original na partnership agreement. At sa ilalim nito, ang orihinal na pirma ni Danilo Di Makulangan. Kinuha niya ang dalawang dokumento, ang luma at ang bago, at inilagay ang mga ito ng magkatabi sa ilalim ng liwanag ng desk lamp. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang mga pirma ay hindi magkatugma. Ang orihinal na pirma ay may sigla, may kaunting kiling, may isang natatanging tihi na parang alon. Ang pirma sa kasulatan ng pagsasali ng ari-arian ay tuwid, kontrolado at walang buhay. Ang DAB ay iba. Ang bawat kurba ay iba. Maliit na detalye. Isang detalye na hindi mapapansin ng kahit sino. Maliban kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan. Pek. Ang pirma ay peke. Si Danilo Di Makulangan ay hindi pumirma sa kasulatang iyon. Napaupo si Ramon sa silya. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay parang 1 toneladang bumagsak sa kanyang mga balikat. Kung peke ang pirma, ibig sabihin, hindi ninakaw ni Danilo ang pera. Hindi niya isinuko ang kanyang mga ari-arian. Ibig sabihin, ang kanyang ama si Don Ricardo Del Fierro ang nagsinungaling. Isang kasinungalingan na sumira sa buhay ng isang tao, nagwasak sa isang pamilya, at ngayon, 20 taon ang makalipas, ay winasak din ang tanging pag-ibig na naramdaman niya. Tinitigan ni Ramon ang dalawang pirma, ang katibayan ng isang matagal ng krimen.
At sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang boardroom ng AC Jude Medical Center ay isang silid na binuo para sa kapangyarihan. Ang mesa ay gawa sa isang buong piraso ng mahogany, napakintab na parang salamin. Ang mga silyang katad ay matataas ang sandalan na parang mga trono. At sa dingding, nakasabit ang isang malaking oil painting ng nag-iisang si Don Ricardo Del Fierro. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid sa lahat. Sa araw na iyon, ang silid ay puno. Naroon ang lahat ng miyembro ng board, mga lalaki at babaeng mayayaman at makapangyarihan, nakaupo sa kanilang mga trono. Sa gitna ng lahat, sa dulo ng mesa, ay si Don Ricardo, ang hari sa kanyang kastilyo. Ang dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag ngayon ay upang formal na talakayin ang pagtatayo ng bagong Del Fierro Cancer Institute. Simula ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng otoridad. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, bumukas ang pinto ng boardroom nang walang anumang babala. Lahat ng ulo ay lumingon. Sa may pintuan, nakatayo si Lika di Makulangan. Hindi na siya ang nanginginig na nurse na umiiyak sa pantry. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang determinasyon na hindi pa nakikita ng sinuman sa kanya. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Bulungan. Pagtaas ng kilay. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. Sino ang nagpapasok sa'yo? Security. Hindi na kailangan, sabi ni Lika. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umalingaw sa mamahaling silid. Humakbang siya papasok. Umalis din ako pagkatapos kong sabihin ang sadya ko. Naglakad siya palapit sa mesa, ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi siya tumingin sa kahit sino sa mga miyembro ng board. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang tao. Kay Don Ricardo. 20 taon na ang nakalipas, simula ni Lika, may isang taong nagngangalang Danilo di Makulangan. Isang mabuting tao. Isang mapagmahal na ama. Isang tapat na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Nagbago ang ekspresyon ni Don Ricardo. Ang pagkainis ay napalitan ng pagbabanta. Wala akong panahon para sa mga kwento mo. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa kanyang kasosyo. Pagpapatuloy ni Lika, hindi pinansin ang pagputol nito. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pera, ang kanyang tiwala. Ngunit ang kasosyo niyang iyon ay sakim. Gusto niyang suluhin ang lahat. Kaya gumawa siya ng isang plano. Inilabas ni Lika mula sa kanyang bag ang isang luma at naninilaw na ledger. Ang ledger ng kanyang ama. Inilapag niya ito sa makintab na mesa. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para dayain ang mga dokumento. Gumawa siya ng mga peking audit report. Binayaran niya ang mga tao para magsinungaling. Pinalabas niyang nagnakaw ang sarili niyang kaibigan. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang ilan ay mukhang hindi komportable. Ang ilan ay mukhang interesado. At nang makuha na niya ang lahat, sabi ni Lika, ang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon, itinapon niya ang kaibigan niya na parang basura. Sinira niya hindi lang ang pangalan nito, kundi pati ang puso nito. Namatay ang tatay ko dahil sa kahihiyan at sa sakit ng pagtataksil mula sa taong itinuring niyang kapatid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Ricardo. Ang pangalan ng tatay ko ay Danilo di Makulangan. At ang pangalan ng traidor na iyon ay Ricardo Del Fierro. Isang nakabibinging katahimikan. Nababaliw ka na, sigaw ni Don Ricardo, tumayo ng bigla, ang kanyang mukha ay pula na sa galit. Wala kang ebidensya. Puro kasalita. Paalisin niyo ang babaeng ito. Ang ebidensya, sabi ni Lika, ay nasa ledger na iyan. Ang bawat transaksyon. Ang bawat pinasok na pera. Ang katotohanan na hindi kailanman nagnakaw ang tatay ko. Isang lumang notebook laban sa salita ko, tawa ni Don Ricardo. Sino ang paniniwalaan nila, ikaw o ako? Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Ramon. Ang kanyang mukha ay pagod at seryoso. Sa kanyang kamay, may hawak siyang 2 dokumento. Napatingin si Don Ricardo sa sariling anak, ang kanyang mga mata inanlaki sa gulat. Ramon? Anong ginagawa mo dito? Paalisin mo ang babaeng to. Hindi sumagot si Ramon.
Naglakad siya palapit sa mesa, tumayo sa tabi ni Lika. Hindi niya ito tiningnan, ngunit ang simpleng pagkilos na iyon, ang pagtayo sa tabi niya, ay isang mensaheng mas malakas kaysa sa anumang salita. Inilapag ni Ramon ang 2 dokumento sa tabi ng ledger. Ito, sabi ni Ramon, ang boses ay walang emosyon, ay ang orihinal na partnership agreement na may pirma ni A. Di Makulangan. Pagkatapos ay itinuro niya ang 2 dokumento. At ito ang kasulatan ng di umano ipagsasali ng kanyang mga ari-arian sa iyo, pa. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Kung titingnan ninyong mabuti, makikita ninyo na ang 2 pirma ay hindi magkatugma. Ang pangalawang pirma ay isang napakagaling na pamimeke. Ang huling salita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Gumuho ang mundo ni Don Ricardo. Tumingin siya mula sa mga dokumento, patungo sa mukha ng kanyang anak na puno ng pagkadismaya, at patungo sa mukha ni Lika na puno ng tahimik na tagumpay. Biglang pumasok si Brenda, na kanina pa pala nakikinig sa labas. Huwag kayong maniwala dyan. Baliw yang pinsan ko. Gumagawa lang siya ng kwento. Sir, Don Ricardo, ako po ang testigo. Kasama niya akong nagplano. Pero huli na. Walang nang nakikinig sa kanya. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang tumatayo, sinusuri ang mga dokumento, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Ang imperyo na binuo ni Don Ricardo sa loob ng 20 taon sa pundasyon ng kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Bakit, Ramon, bulong ni Don Ricardo, ang boses ay basag, nakatingin sa sariling anak. Bakit mo ginawa to sa akin? Tumingin si Ramon sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon, nakita ni Don Ricardo ang sakit sa mga mata ng kanyang anak. Dahil oras na para itama ang mali pa. Oras na para sa katotohanan. Kasalanan mo to, sigaw ni Don Ricardo, ang galit ay ibinaling kay Lika. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang anak ko. Sinubukan niyang sugurin si Lika, ngunit bago pa man siya makahakbang, napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit ang biglang kumirot. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Napahawak siya sa gilid ng mesa para sa suporta, ngunit ang kanyang mga binti ay bumigay. Atake sa puso, sigaw ng isang doktor na miyembro ng board. Nahandusay si Don Ricardo del Fierro sa mamahaling sahig ng kanyang imperyo, ang mga mata ay nakatingin sa kisame, habang ang kaguluhan ay sumasabog sa paligid niya. Ang amoy ng antiseptiko at ang ritmikong tunog ng heart monitor. Ito ang mundong ginagalawan ni Lika at Ramon, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay iba. Nakalipas ang 1 linggo mula nang bumagsak si Don Ricardo. Nalampasan niya ang krisis, salamat sa mabilis na pagresponde ng mga doktor sa boardroom, kabilang na si Ramon. Ngayon, siya ay isang pasyente sa isa sa mga pribadong silid ng ospital na dati niyang pag-aari, isang hari na nawalan ng korona, nakahiga sa isang kama na naging kanyang kulungan. Si Lika ay nakatayo sa labas ng silid, nag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, bakit siya naririto? Ang hustisya ay naibigay na. Ang pangalan ng kanyang ama ay malapit ng malinis. Ang mga Del Fierro ay nahaharap sa mga kaso at pag-uusig mula sa ibang mga dating kasosyo na lumakas ang loob dahil sa kanyang ginawa. Ngunit may isang bagay na hindi pa tapos. Isang bigat sa kanyang dibdib na kailangan niyang alisin. Huminga siya ng malalim at pumasok sa silid. Si Don Ricardo ay gising, nakatingin sa bintana. Mas matanda siya ngayon tingnan, ang kulay ng kanyang buhok ay tila mas pumuti, at ang kapangyarihan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Nang makita siya nito, walang galit sa mga mata nito. Tanging pagod. Bakit ka nandito? Tanong nito, ang boses ay mahina at paos. Hindi sumagot si Lika. Lumapit siya at inayos ang unan sa likod nito. Kumuha siya ng isang basong tubig at tinulungan itong uminom. Mga simpleng kilos ng isang nurse. Mga kilos na walang bahid ng paghihiganti. Ang tatay mo, sabi ni Don Ricardo, nakatingin sa kawalan. Mahilig siyang magkape. Laging matapang, walang asukal. Sinabi niya sa akin noon, ang buhay daw, parang kape. Minsan matamis, minsan mapait. Pero kailangan mong inumin para magising ka sa katotohanan. Tumingin ito kay Lika, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang pagsisisi sa mga mata nito. Patawad. Isang salita. Isang salitang hinintay ng pamilya niya sa loob ng 20 taon.
Isang salitang nagpaginhawa sa bigat sa dibdib ni Lika. Napatawad na po kayo ng tatay ko, matagal na, sagot ni Lika. At napatawad ko na rin po kayo. Sa labas ng silid, nakatayo si Ramon, nakikinig sa lahat. Ang bigat na pasan niya sa loob ng maraming taon ay tila nabawasan. Ang pagpapatawad na ibinigay ni Lika sa kanyang ama ay isang regalo na hindi niya inaasahan. Makalipas ang ilang buwan, malaki na ang nagbago. Ang AST Jude ay nasa ilalim na ng bagong pamunuan. Si Ramon, bagamat may karapatan pa rin dahil sa kanyang pagiging Del Fierro, ay piniling mag-focus na lang sa pagiging doktor. Ang pera na nakuha ng pamilya Di Makulangan bilang danyos perwisyos at pagbabalik ng kanilang shares ay sapat para mabuhay sila ng komportable. Si Brenda, matapos ang kahihiyan, ay nagpasya na bumalik sa probinsya, dala ang isang aral na natutunan sa masakit na paraan. Walang narinig na salita ng paalam sa pagitan nila ni Lika. Ang kanilang relasyon ay isang sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Isang hapon, sa isang maliit at bagong pinturang gusali sa isang simpleng komunidad, nagbukas ang isang pinto. Di Makulangan Community Clinic, libreng konsulta. Sa loob, si Lika, suot ang isang malinis na puting uniforme, ay abala sa pag-aasikaso sa mga pasyente, mga bata, matatanda, mga taong walang kakayahang magbayad sa malalaking ospital. Ang kanyang pangarap. Habang nag-aasikaso siya ng isang batang mailagnat, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang mesa. Tumingala siya. Nakatayo roon si Ramon, suot ang kanyang scrubs, may dalang-dalawang tasa ng kape. Mukhang kailangan mo ng break, doktora, sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha ni Lika ang kape. Ang init nito ay kumalat sa kanyang mga kamay. Salamat. Umupo si Ramon sa bakanting silya sa tabi niya. Pinanood nila ang paglubog ng araw mula sa bintana ng maliit na klinika. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng init sa kanilang mga mukha. Lika, sabi ni Ramon, ang boses ay seryoso. Alam kong paulit-ulit ko nang sinasabi ito pero patawarin mo ako. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Tumingin si Lika sa kanya. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na hindi na mabubura. Ngunit ang pag-ibig, tulad ng isang matibay na halaman, ay muling tumubo mula sa mga guho. Ang tunay na pagpapatawad, Mon, sabi niya, ay hindi lang paglimot sa nakaraan. Ito ay ang pagtanggap na nangyari iyon at ang pagpili na magpatuloy pa rin. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang pamilyar na kuryente ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay mas kalmado na, mas matatag. At handa na akong magpatuloy. Kasama ka. Ngumiti si Ramon, isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng simpleng klinika, sa harap ng mga pasyenteng naghihintay, sa ilalim ng papalubog na araw, natagpuan nila ang kanilang bagong simula. Hindi na sila ang demonyong doktor at ang hamak na nurse. Sila na ngayon si Mon at si Lika. Dalawang pusong sinubok ng kasinungalingan, winasak ng nakaraan, ngunit muling binuo ng katotohanan, pinaglapit ng pagpapatawad at pinagtibay ng pag-ibig. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, pareho nilang alam na marami pang pagsubok na darating. Ngunit sa pagkakataong ito, haharapin nila ito ng magkasama. Dahil sa isang mundong puno ng kasinungalingan, ang tanging gamot ay ang katotohanan. At sa pusong nasugatan, ang tanging lunas ay ang pagpapatawad at pag-ibig na muling nabuo, mas matatag, mas dalisay. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa nag-aapoy na galit sa emergency room, hanggang sa tahimik na pagdampi ng mga kamay sa sahig ng operating room. Mula sa matamis na kilig sa isang simpleng tasa ng kape, hanggang sa mapait na lasa ng pagtataksil na dulot ng mga kasinungalingan ng nakaraan. Bawat pagtawa, bawat luha, bawat tibok ng puso, naramdaman namin ang inyong presensya. At iyon ang nagbigay buhay sa kwentong ito. Ang pagsulat sa istorya ni Lika at Mon ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paalala na sa likod ng bawat uniforme, sa likod ng bawat titulo, ay may isang pusong naghahanap ng pag-unawa, isang kaluluwang nauhaw sa katotohanan. Isang paalala na ang pinakamalalim na sugat ay hindi laging mula sa kaaway, kundi kadalasan ay mula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Nais naming iwan sa inyo ang mga aral na aming natutunan kasama nila, na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot,
kundi ang pagpili na gawin ang tama kahit nanginginig ang buong pagkatao. Na ang tunay na pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ang tanging susi na makapagpapalaya sa atin mula sa bigat ng kahapon. At higit sa lahat, na ang pag-ibig na totoo, sinubok, at muling binuo, ay laging mas matatag, mas dalisay, at laging karapat-dapat na ipaglaban. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon at pag-asa ang kwento ng kanilang pag-ibig. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon? Mangyaring iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay musika sa aming mga tainga. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.